Kapuluang Pilipinas, si Canton po para sa pinakahuling lagay ng ating pinakaantay na completion ng Philippine ID system. As of November 4, ayon po dito sa kalatas na ipinalabas ng Philippine Statistics Administration, meron na pong 3,315,000 katao ang so far na naitala o nakolektahan na po ng mga demographics ang mga individual na yan. At yan po ay pinuntahan sa loob ng higit kumulang 3 linggo simula nang mailunsad ang Philippine ID system. Ano po ba ang Philippine ID system? Ito po ay ang pinalabas ng Philippine Statistics Administration sa pakikipagtulungan siyempre ng Central Bank at DSWD na naglalayo ng bawat Pilipino ay magkaroon, mapagkalooban ng valido, ng isang valid ID. No? Marami po sa atin, ang particular sa mga low income level, ay yung mga hindi po nabibigyan ng equal opportunity or access sa ating kalakaran, no? Sa normal na kalakaran o sa average na kalakaran na wala po silang opportunity na mabigyan po ng valid ID. Yan po ay atin na po yung napatunayan ng tayo po ay maglunsad ng patawag tungkol po sa ID dito sa WOTN. So yan po ngayon ang nilayon ng national government ng bawat Pilipino ay magkaroon po ng valido, no, na matatanggap, katanggap-tanggap na ID na maaari pong gamitin sa pagbubukas ng bangko, ng bank account o sa anumang transaksyon na nire-require ang identification ng bawat mamamayan. So magmula po ito nilunsad noong Oktubre 12, meron pong 32 probinsya na napili na doon po nagsimula o nag-take off ang proyektong ito. Sa stage 1 pa lamang po yan. No? Stage 1 meaning kukunan po ng demographic information ang mga mamamayan, hindi po lahat. Nakafocus lamang po muna ito doon sa mga low-income families. So meron pong 32. Kabilang po dyan ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Rizal, Albay, Camsur, Camarines Sur, Masbate, Antique, Capiz, Iloilo, Negros Occidental, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Leyte, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental at Tawi-Tawi. Marahil magtatanong kayo kung bakit po yung inyong probinsya ay hindi nakapabilang. Yan po ang dahilan nila ay dahil po sa COVID. So, umiwas po sila dun sa mga COVID prone areas, kumbaga, yung maraming kaso ng COVID. Kaya inuna po muna nila doon sa areas na kukunti lamang ang bilang ng COVID cases. So sa 32 na yan, diyan po nagsimula magbahay-bahay. No? Ito po yung pagbabahay-bahay ng mga tinatawag na enumerators. Yan po mga enumerators. Ibig sabihin, kukunan po kayo ng mga demographic information. Yan po ay bahay-bahay po nilang dinadalaw at pinapasyalan. So ano po yung mga typical questions ng tinatawag na demographic questions? Siyempre nandiyan ang edad ninyo, ang inyong kasarian, ang race, no? Ang inyong lahi, siyempre Pilipino, Malay race o kung bagay kayo indigenous person na nakabilang sa mga tribo at siyempre ang inyong estado marital, may kasal, hiwalay, etc. At siyempre yung bilang ng mga anak, ang inyong hanap buhay, ang kinikita sa loob ng isang taon, estimate, at educational level, maging ang living status kung kayo ay isang nagmamayari ng bahay o umuupa lang o squatter, etc.
So yan po ang typical na questions. Hindi po nangangahulugan yun po ang mga question na tinatanong ng PSA. Maaring hindi lahat yan o maaring may higit pa dyan na hindi ko pa po batid sa ngayon. So typically po, kinukunan po nila ito ng larawan, yung mga kanilang nai-interview. So sa stage 1 po yan, ang paliwanag po sa atin is, ang stage 1 ay preliminary pa lamang po. Pauna pa lamang yan ng kanilang proseso. So sa paunang yan, kukunan po kayo ng pangalan, ng mga datos, gaya po ng aking na-explore na kanina, nabanggit, at kukunan po kayo ng picture. No? Para masiguro na kapag nagpinatawag na kayo para sa stage 2 ng proseso, ay kayo nga yung kanila nang nadalaw. Kayo nga po yung individual na yon na kanila na pong paunang napuntahan at nabigyan na po ng paunang impormasyon para anong gagawin sa stage 2. At doon po sa stage 2, ay doon na po kayo kukunan ng mga biometric information tulad po ng thumb mark at ilan pang mga technological processes. No? May kinalaman po sa technology para po maipasok po ang inyong impormasyon doon po sa computer system. So yan po. Ang ngayon ay nasa stage 1 pa lamang po ang lahat at nasa 3 milyon na ang so far na napasyalan ng mga enumerator. So yan, sinasabi po rito, may 3 milyon na mula sa low-income households at 22 provinces. So right on target po ang PSA dahil 32 provinces po ang kanilang inunang puntahan na nakapagkumpleto na ng unang hakbang ng PhilSys registration. Kung kayo po ay hindi pa napupuntahan, ang impormasyon po na sinundan, na sinunod ng PSA ay yung pong kinuha nila sa DSWD. No, nung nakaraan pong pamamahagi ng ayuda, doon po nakilala kung sino-sino po dyan sa barangay ang mga low-income families. So, doon po ang paunang datos na kinolekta ng PSA galing po sa DSWD. So, para sort of know your client, para kilalanin po at ma-verify, ma-validate na kayo nga yung nakatala dun sa DSWD, pupuntahan po kayo ng enumerator. Kung hindi po kayo napupuntahan pa, antay lamang po. Kung baka siguro hindi po kayo kabilang doon sa low-income family group. Or baka may dahilan pang iba na hindi kayo napabilang doon. So alamin na lamang po ninyo o kaya mag-aantay na lamang po muna until such time na magkaroon na po ng panibagong round ng kanilang pagdalaw sa inyong lugar. No? Kaya lahat naman po tayo ay mabibigyan ng kanyang opportunity para po mag-avail nitong ating national ID. So yan po ang magandang balita so far na ating pong nakalap at sa ganang yan, tayo po umaasa na ito po makumpleto ng according sa target, bagamat nagkaroon po ng konting aberya dahil nga po daw sa bagyo, no? Dahil po sa bagyong Rolly ay nananalig po at umaasa ang PSA na hindi po sila magpo-fall short sa kanila pong expectation at target na makukumpleto nila ito right on time. Okay, so yan po ang magandang balita mula po dito sa ating himpilan, pagbibigay po ng update dito sa Philippine ID System. Manatili pong nakasubscribe o kaya para dun sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, palihog. Ito po muli ang inyong lingkod, Anton Israel, para sa update hinggil po dito sa lagay ng Philippine ID System. Hanggang sa muli.